Kabilang sa mga nawawala, maikling kwento. Ikatlong linggo na niya sa pagkawala nang madiskubre niya ang iba pang mga live performers. Pumuslit siya sa isang show ni Gary Valenciano. Nung una ay pumupunta lang siya sa harap at nakatinangalang tutunganga at nakikisigaw sa mga tao kahit di naririnig. Yuhu! Tinik talaga! Pero habang tumatagal, ay di na siya nakatiis. Palapit siya ng palapit habang matagpuan na lang niya ang sarili niya sa entablado na rin at nakikipagduet kay Gary. Kung ano ang buka ng bibig nito, kung ano ang galaw, ganon din siya. Kung minsan pa'y sisingit siya mismo sa katawan ni Gary, kakanta at sasayaw kasabay nito. Nakakakanta na siya, mali ang mama niya. Di siya nakikita at naririnig ng mga manonood, pero isa yun sa pinakamasasayang araw sa buhay niya. Nagwakas agad. Sumigaw pa ng encore ang mga tao, pero nakadalawang encore na si Gary. Gusto pa sana ni Junjun, panay pa rin ang saludo niya, maski nagpaalam na si Gary. Pero may diabetes si Gary, madaling mapagod. Naiwan sa stage si Junjun. Puno pa ng lakas, gusto pang kumanta. Pinagmamasdan ng mga taong nag-aalisan na. Kaya naghanap siya ng mas malusog na performer. Ayaw niya naman kay Nanette Inventor. Masyadong mataba. Baka mawala siya sa katawan nito. Wala namang show si Tessie Tomas. At nasa abroad si Willie Nepomuceno. Isang gabi nakita niya ang ad. Si Mitch Valdez. Kapag tumatawa sa entablado si Mitch Valdez, tawang balyena, nabibingi si Junjun habang nakasingit sa katawan nito. Kaya minsan lumalayo si Junjun at pinapanood muna ito. Pero kapag nagsimula na itong mag-impersonate sa yayang si Lovely o sa telephone operator, papasok uli sa katawan nito si Junjun. Nahihirapan lang siya kapag si Armida Sigion Reyna na ang ginagaya ni Mitch. Mahirap abutin ang matataas na nota, pero minsan lang yun. Ang mga manonood ay isang dagat ng bungangang nakanganga, nilalabasan ng iba't ibang klaseng hagalpak. Ito na siguro ang buhay ko, sabi ni Junjun. Nagbabad siya sa opisina ng mga kamag-anak ng Desaparecidos at minsay dumating ang isang balita. Dalawang kasamahan na naman ang dinukot. Palabas sila sa sinehan, biglang tinutukan ng mga sundalo. Ngayon, kagaya ng ibang mga nawawalay, kabilang na lamang sa mahabang listahan. Pero matibay ang puso ng mga naiwan. Gaya ng sa lola niya. 10, 20 taon na ang nawawala, ang mahal sa buhay. Retrato na lang ito sa dingding at di pa rin sinusuko. Kumakapit sa pinakamaliliit na prebang magsasabing, buhay pa. Baka lang buhay pa. Pero sabihin mo sa akin, ikaw na ibang klase ang buhay at walang nalalaman sa mga politika at mga pang-aapi at pagkawala. Paano kung asawa mo'y tinadtad na ng kaaway? Pinugutan na ng ulo at itinapon ito sa maruming Manila. Paano kung ang anak mong binatang inalagaan mo, di langaw o lamok ay di mo pinapadapuan, ipinagtatali ng sintas ng sapatos at nilalagyan pa ng band-aid kapag nadadapa? Ay nililibing na ng buhay. Tinatawag ka at hindi mo naririnig. Ano ang sasabihin mo sa pusong matibay? Hanggang di nakikita ang katawan, isasagot ng kamag-anak ng Desaparecido. Hanggat naniniwala akong buhay pa siya, mananatili siyang buhay. Sa kaaaminin, habang hawak-hawak ang retrato ng asawa, minsan nangihina rin siya at naiisip niya, paano kung itinapon
na nila ang bangkay sa dagat. At umuulan. At nababasa ito. Kapag umuulan, pinakamasakit ang mga alaala. Isang araw ay lumusob ang mga sundalo. Gabi noon, nanonood sila ng TV. Nakatabi si Junjun sa inay niya. Nakikidukot sa potato chips nito. Gusto niyang palitan ng channel. Bakit puro newscast? Pero baka magkabukuhan. Nang biglang pumasok ang mga putok at sumabog ang TV, tumilapon si Tina Monzon Palma. Dumapa sila. Inabuhat ang mga nakatagong barel. Sinisilip sa labas ang mga sasakyang puno ng sundalo. Lumilipad ang mga bala, naghahanap ng paglalagusan. Winawasak ang tumataghoy na mga dingding. Sa gabing yun ng kanilang pagtakas ay dalawang kasamahan agad ang nabulagta. Hinila ni Junjun ng palayo ang kanyang ina. Panay ang pagbaril nito habang nagtataka kung anong puwersa itong humihila sa kanya papunta sa kaligtasan. Isang kasamahan ang nagpaiwan para makatakas sila. Nakarating sila sa pader. Umakyat na kayo, inay! Sabi ni Junjun. At napatingin ang ina niya. Tumakbong palapit ang isang sundalo para barilin ang kanyang ina. Umarang si Junjun. Sumabog ang mga bituin sa itaas. At nang mapayuko si Junjun ay nakita niyang naglagos ang bala sa kanyang katawan. Naghahanap ng masusuotan. Sumiksik sa mga buto at doon ay di na nakalabas. Mamatay ka! Mamatay ka! Angil ng mga Armalite. At nagkasunod-sunod na ang pasok ng mga bala sa katawan ni Junjun. Nagkanya-kanyang daan. Napahawak si Junjun sa dibdib niya at nakita niya dugo. Nagtaka siya at ang ina niya at ang sundalo. Umaagos ang dugo sa kanyang lumilitaw ng litid. May bago at mapulang sigla. Binibigyang anyo ang kanyang mga buto at laman at sa tulong ng mga bala, ibinabalik ang kanyang naglahong katawan. Para akong nasa entablado. Naisip ni Junjun habang nakatingin ang iba pang nagdaratingan. Habang di na niya mapigilan ang pagkikisay ng katawan sa tabi ng pader. Habang nakikita na siya ng lahat, ulo at leeg, at dibdib at katawan. Para na siyang impersonator na unti-unting nabubuo sa pagkatao ng iba. Ako si ganito at ako si ganon. Ako tayong lahat. Hinugot siya ng masa bago siya nakanatumba. Hubad at dugo ang hinila siya ng isang matandang babae papasok sa dampa sa tambakan. May nakapatong na jacket sa kanya. Nang magmulat siya'y palibot na siya ng mga matang naaawa. Nahawi ang mga ulo at nakita niya ang ina. May luha sa nagtataka nitong mga mata. Mani, bulong nito. Asawa ko. Umiling siya. Inay, sabi niya, ako si Junjun. Sandali siyang pinagmasdan nito. Nagtataka. Saka pumasok ang pag-unawa sa mga mata. Ngumiti. At buong pagmamahal na dinala ang ulo niya sa dibdib nito. Doon, sa amoy ng dibdib na yun, madalas siyang mahihimlay noong bata pa. Pumasok ang walang kapantay na katahimikan sa mukha niya at pinilit niya ang ngumiti. Lumabas ang dugo sa bibig niya. Anak ko, sabi ng ina niya. Nang lumaylay ang mga kamay niya naisip niyang ipinaghihili siya ng ina. Sa rimig ay kinukumutan ng mainit na revolusyonaryong kanta. Pare-pareho ang kanilang mga kanta. Gusto niyang itanong. Pero nagdilim ang lahat. Naisip niya,
siyang duguan, lumakad, pumunta sa bahay ng lola niya. Binuksan nito ang pinto at niyakap siya at saka pinapasok. Naroroon sa loob si Jean, si Dante, si Mitch, si Pongka-Pongka at Kes. Nagtataka sila pero natutuwa. Nagbalik na ang nawawala. Wow! Sabi ni Junjun. Ipinikit ng kamay ni Ami ang mga mata ni Junjun. At umiiyak na niyakap ito ng